Hello po, ako po si Paulo Angeles at ang karakter ko po dito is si Nolly De Castro. Joke lang. Joke lang, baka bawal. Hello po, ako po si Paulo Angeles at ang karakter ko po dito is si Sir Nolly at ito po yung aking Fast Five. Paano mo napapaiyak ang sarili on cue? Sa totoo hindi ko, matagal na ako maarte pero yung preparation ko talaga matagal. So, paggising ko pa lang sa umaga, tas alam ko may drama scene na ako, hindi na ako kumakausap na ibang tao. Usually, hi, hello lang. Para, syempre, respeto pa rin sa mga ka-workmates. Yun, pero basically the whole day, tahimik ako. Hanggat hindi tapos yung drama ko, hindi ako nagsasalita masyado. Music lang ako. Iniisip ko na kung ano yung magiging effective sa akin para makaiyak. Pero as of now, inaaral ko pa rin yung makaiyak on cue. Kaya nag-a-ask ako ng tips sa mga veteranong aktor. And may times nagagawa ko, may times hindi pa rin. Pero sinasanay ko pa lang sarili ko, yung on cue talaga, yung hindi ko kailangan na mag-prepare the whole day. Kasi hirap din ng whole day ka nagpe-prepare. Nakakapagod emotionally. Saan ang best place for healing for you when you feel bad o problemado? Itong mga nakarang taon kasi, parang nandun ako sa downstage ng buhay ko eh. So, hindi kasi ako mahilig mag-beach, hindi ako mahilig sa mga party-party, ganyan. Although, minsan pupunta ako pag may birthdays, ganyan. Pero, siguro yung best healing place ko sa ibang bansa talaga. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan ko mag-heal, pupunta ako doon. Pag talagang may opportunity lang makapunta doon, like, for example, kasama family, ganyan, sa ibang bansa, especially mga cold countries, yun. Kailan mo nararamdaman na stressed ka? Stressed, ha? Pag hindi ako nakakatulog ng maayos. Kasi isa yun sa mga frustrations ko, may malala insomnia ko, so minsan pag taping, early call, 7 a.m., 8 a.m., 11. Minsan ang tulog ko 3 hours lang kahit nakapikit na ako ng 10 o'clock, 11. Mahirap sa akin matulog. So pag hindi ako nakatulog na maayos, dun ko nafe-feel na stressed ako. Ano ang life lesson na gusto mong ibahagi sa ating mga kapatid? Siguro yung pinaka natutunan ko talaga recently, let go and let God. Very basic. Yun lang talaga. As in, madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero simula nung ginawa ko siya, mas naging magaan yung buhay ko, mas dumami talaga yung blessings and parang lahat napupunta na sa tamang lugar. So, yeah, let go and let God. Sino ang tinuturing mong guardian mo? Well, siguro yung talagang naging, sabi ni Ate Don, siya daw. Hindi, siguro yung talaga naging guardian sa akin, si Daddy. Kasi siya talaga yung nag-guide sa akin sa pagtanda ko. Kumbaga, dinisiplina niya ako nung bata ko. Pero at first, syempre, hindi mo ma-appreciate yung disiplina. Makikita mo yun pagtanda mo na yun na kung bakit kanya dinisiplina. Ngayon, sobra kong nakikita yung ginawa pala ng tatay ko dahil mahal ako ng tatay ko. So, and yeah, dad ko talaga. Sa lahat ng bagay, sa mga pagkakamali ko, siya lahat sumalo sa akin. And of course, mom ko. Pero si Daddy kasi mas more on sa discipline side siya. So, yeah, dad ko yung talagang nag-guide sa akin sa buhay ko.